Ibinalita ng BBC News na mismong senior official ng Hamas ang nagsabi na hindi raw sila magpaparticipate sa ceasefire talks na pinag-uusapan ng Israel, Qatar, Egypt at United States of America. Kahapon lamang ay Huwebes sa utos na rin ni Benjamin Netanyahu na magpapadala ang Israel ng delegado sa Doha, Qatar upang pag-usapan ang ceasefire agreement na binubuo. Sa naturang ceasefire talks, iginigiit ng Israel na naglalayon sa Hamas na pakawalan ang mga hostage na hawak ng militanteng grupo. Pero ang problema, paano maisasakatuparan ang nais ng Israel dahil mismong senior Hamas official ang nagsabi na hindi sila magpaparticipate sa naturang talks. Ang gusto kasi ng Hamas, wala nang negotiations pa. Gusto nila implementation agad. Pero ayon sa mga analyst, imposible ang hinihingi ng Hamas sapagkat ito ay isang kasunduan. Kapag sinasabi nating kasunduan, merong mga pirmahan na magaganap. Sino ang pipirma sa kampo ng Hamas kung sila mismo ay hindi mag-a-attend? Ayon sa ibang analyst na dahil sa desisyon ng Hamas, lumalabas na mas gusto nilang magpatuloy ang giyera sa kanilang lugar. Dahil kung tutuusin, ang Israel ay nagpadala ng delegado. Ibig sabihin ay interesado ang Israel na pag-usapan ang ceasefire. Gumagawa ng effort ang ibang mga Muslim countries, gaya nga ng Qatar, ng Egypt, para matigil na ang giyera sa rehiyon. Kasama rin ang Amerika na nag-e-initiate upang magkausap ang dalawang panig. Iginigiit ng Hamas na nais nilang ipagpatuloy ang proposal na isinumite ng presidente ng Amerika na si Joe Biden noong nakaraang Mayo. Pero ang dahilan daw kung bakit hindi ito natuloy dahil sa marami daw idinagdag ang Israel sa proposal na ito. Pero sinagot ito ni Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, hindi raw ito totoo. Binabaliktad daw ng Hamas ang katotohanan. Hindi raw totoo na Israel ang mayroong karagdagang kondisyon sa naturang proposal, kundi ang Hamas. Nagtuturuan ang dalawang panig kung sino talaga ang ayaw ng ceasefire talks. Maraming mga Palestinian ngayon ang nababahala dahil ang kanilang ceasefire na inaasahan ay tila mauudlot. Pero ayon sa report ng BBC na sinabi ng United States of America na kahit wala ang Hamas ay ipagpapatuloy daw ng Amerika, Egypt at Qatar ang pakikipag-usap sa Israel at gagawa raw sila ng paraan upang mahinto na ang giyera ng dalawang panig. Ayon sa United States of America, malaki daw ang magiging papel ng ceasefire ng Israel at Hamas. Bakit? Dahil sa pamamagitan nito, mapapahinto daw ang Hezbollah sa kanilang ginagawang pang-aatake sa Israel. At maliban sa Hezbollah, maging ang Houthis at iba pang mga militanteng grupo sa Iraq at Syria. At napakalaki din daw ng possibility na mapapakalma nito ang Iran, lalo na ang Iran ay nangako na kanilang ipaghihiganti ang pagkamatay ng Hamas leader na si Ismail Haniyeh. Pinagbintangan kasi nila ang Israel, bagay na hindi naman inaako ng Israel. Kaya ayon kay Joe Biden, nais nila na magkausap talaga at magkasundo ang Israel at ang Hamas. Samantala, nitong Miyerkules lamang, ayon sa US Secretary of State na si Antony Blinken, tinawagan niya ang Prime Minister ng Qatar na si Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at ang Egyptian Foreign Minister na si Badr Abdelati. Hinimok ni Blinken ang mga leader na ito na kung walang mag-e-effort na magkausap ang Israel at Hamas, ay mahirap na makamit ang ceasefire na inaasam ng karamihan. Kaya nangako ang US, ang Egypt at Qatar na gagawin nila lahat ng kanilang magagawa upang humupa na ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kahit na ang Israel ay nangako na kanilang uubusin ang Hamas at ito raw ang tinatawag na total victory at mapaghihiganti na nila ang mga 1,200 na mga Hudyo na namatay noong October 7 dahil sa pag-atake ng Hamas. Pero nagpapadala pa rin ito ng mga delegado upang pag-usapan ang ceasefire. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang nais ni Benjamin Netanyahu? Nitong nagdaang linggo lamang, ang United States of America, Ehipto at Qatar
gumawa ng joint statement at tinawagan ng Israel at Hamas na ipagpatuloy ang ceasefire talks. Sa naturang joint statement ay pinipilit ng mga negotiator ang Israel, lalong-lalo na ang Hamas, na lumabas at makipag-usap ng harapan upang matapos na ang gerang ito. Pero ayon sa mga negotiator, hirap sila na makahanap ng kontak ni Yahya Sinwar bilang kapalit ni Ismail Haniyeh dahil bihira lang daw lumabas si Yahya Sinwar kung saan ito nagtatago. Pero ayon naman sa ibang mga report na natunton na daw ng IDF kung saan nagtatago si Yahya Sinwar at muntik pa daw nila itong mahuli. Ang punto lamang dito, nagtatago man si Yahya Sinwar o meron siyang kalayaang lumabas, ay ayaw pa rin itong humarap sa ceasefire talks. Ayon sa mga negotiator na US, Egypt at Qatar, kanila itong ginagawa upang mapakalma at mabigyan ng pag-asa ang mga tao sa Gaza at lumuwag naman ang damdamin ng mga natitirang 111 na mga hostages at upang maisauli din ng maayos ang 39 na mga hinihinala na patay na nasa kamay ng Hamas. Ayon sa mga negotiator, madali lang naman ang implementation. Ang problema lang ang agreement. Ayaw kasi ng Hamas na gumawa ng mga panibagong agreement ang magkabilang panig. Ang gusto nila yung nakaraang agreement na 1 month and a half ago na. Ang tanong, kung gusto ng Hamas ang nakaraang proposal na inilatag ng USA noong nakaraang buwan, bakit hindi pa rin ito natuloy? Ang rason ng Hamas, hindi ito natuloy dahil dinagdagan daw ng Israel. At bilang patunay raw na walang idinagdag ang Israel sa proposal na nakaraan, ay inilabas ng Israel ang naturang proposal na tinutukoy ng Hamas. Inireport ito noong July 27. Ito yung proposal ni Joe Biden noong May 27. At nang tingnan nilang muli ang proposal ni Joe Biden noong nakaraang buwan, lumalabas na walang idinagdag si Benjamin Netanyahu. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, lahat ng mga paratang ng Hamas ay false. Ito ang mga naging pahayag ni Benjamin Netanyahu. Wala raw katotohanan ang sinasabi ng Hamas. Ang sinasabi lamang ni Benjamin Netanyahu ay isang essential clarification, hindi dagdag sa proposal ni Joe Biden. Talagang ayaw lang daw ng Hamas ng ceasefire. Kagaya ngayon, magpapadala ang Israel ng delegado, US, Egypt at Qatar ay mag-uusap na. Ang Hamas ang hindi magpapadala. Nitong Martes lamang, nagsalita na si President Joe Biden at inamin niya na ang negosasyon para sa ceasefire ay mahirap na. Tinanong din siya kung sakaling magkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, naniniwala ba si Joe Biden na hihinto na rin ang Iran sa kanilang balak na atakihin ang Israel? Ang sabi niya, that is my expectation.